Ikaw meron ka bang mai-advise sa Pangulo? Well, para sa akin, kahit disappointed ako sa kanyang talumpati, alam mo, isa pa rin ang ating presidente, siya pa rin eh. Diba? At naniniwala ako, katulad ng bagay ng mga guest natin, he will remain to be a popular president dahil nga sinimulan niya yung anti-corruption drive. Kaya nga lang, medyo nagkaroon ng letdown kasi medyo combative siya. Tapos bandang huli kontento. Kasi kung kontento lang tayo, we will never catch up with our neighbors. Napag-iwanan na tayo ng Laos. Nalaos na tayo. Nalaos na tayo. Pero nandyan lahat ng potential eh. Di ba? So kailangan lang focus, ipagpatuloy, bawasan na yung rhetoric at saka yung pagsisi sa mga ibang tao. Face up to the challenges ahead. Yes. Pero gusto ko rin yung binanggit niya si Joel Villanueva. Maganda kasi talaga nagawa ng TESDA. At si Brother Eddie Villanueva, binanggit niya kasi ang kailangan din ng bayan na ito ay yung ating pananampalataya sa Panginoon. Despite all this, talagang hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Diyan tayo humugot ng lakas. We rally together sa ipag-pray rin natin si Pinoy. Siguro talagang matindi na rin siguro yung pressure sa kanya. Ako, I agree with you on that. No, 100%. Kailangan ipanalangin talaga natin ang ating Pangulo, ang ating gobyerno. Because whatever happens to our President, happens to us, di ba? Yung kanyang katagumpayan ay magiging tagumpay din natin. Yung kanyang kabiguan ay magiging kabiguan din ng ating bansa. Kaya gustong-gusto ko yung sinabi rin ni Secretary Joel Villanueva, imbis na makadagdag tayo sa problema, ay siguro dapat tayo gumawa ng mga solusyon na natin. Hindi ba? Hindi naman natin siguro kailangan asahan ng gobyerno sa lahat ng bagay. There are things that we can do on a private capacity, sarili nating bakuran, tiyakin nating maayos, malinis. Hindi ba? Yung mga simpleng bagay lang na mga ganon, ano? At saka higit sa lahat siguro, kung araw-araw ba naman, pagdarasal natin ating ng Pangulo, ibe-bless natin ang Philippines. Manong pag tayo nagdarasal, God bless the Philippines. Sabihin natin yun, ano? Imposibleng hindi kayo marinig ng Diyos at hindi niya gawa ng paraan yon na ibe-bless talaga niya ang ating bansa. Isang bagay na napansin ko sa speech ni Pangulo, no? Sinabi niya, parati niya po ulit-ulit sinasabing tiwala. Magtiwala kayo sa akin. President Aquino, nasa inyo po ang buong pagtitiwala at panalangin namin. Sabi niya, pangalawa yung pananalig. No? Sana ito'y magamit nating lahat at siya rin sana maisapuso din niya yung pananalig sa Diyos. At pangatlo, narinig ko sabi niya, reforma. Ito yung mga bagay na kailangan nating gawin sa mga susunod pang mga taon niya. No? Ang sa akin namang palagay pare, no? Dahil nga yung battle cry ng Aquino administration, which is tuwid na daan. Okay? Katuwiran. Parati ho niya dinedeklara ng ni Brother Eddie Villanueva sa ating programang Diyos at Bayan. Ano? Ang katuwiran po ay magaganap lamang kung ang tao mismo ay umaasa doon lang sa author ng katuwiran. Kasi on our own, being human beings, being flawed human beings, hindi po talaga natin kayang maging matuwid. Tayo po'y magkakamali, tayo po'y magkakasala at magkakasala. Sa katunayan, di ba pare, sabi sa Bible, di ba? No one is good, not even one. Only Jesus Christ is matuwid. Oo. Siya lamang yung righteous. He's the only one who is righteous. So kung ihiwalay po natin ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay, sa ating pamamalakad, sa ating pamamahala, hindi po tayo magiging matuwid. Kaya ang sa akin po ay gusto kong hilingin sa inyong mga nanonood ngayon, patuloy nating ipanalangin ng ating Pangulo ay tunay ngang umasa sa ating Panginoong Diyos, patuloy na manalig kagaya ng kanyang binigkas ngayong gabi, at patuloy na lumakad sa matuwid na daan. At nang ang kanyang gobyerno at tayong mga taong bayan ay patuloy ding lalakad sa katuwiran. Maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa amin dito sa special coverage ng ating SONA ng Pangulo 2014. Gusto lang namin pasalamatan ang 4-leaf para sa mga Filipiniana at Barong ng ating mga reporters at ng Barong mo, pare. Oo, maganda ba? Yan. Salamat din kay Mami Lynn Marteja para sa akin namang Filipiniana. At saka syempre salamat sa EVS Catering para sa ating lunch. At syempre gusto nating pasalamatan ang ating mga naging bisita ngayong gabi, si Professor Miles Cruz. Thank you for joining us this whole afternoon, ma'am. Si Jeros Aguilar. At saka si Justin Bakisal. At siyempre si Vicente. Enteng Barlos. At sa'yo pare, thank you very much. Thank you rin, Mari. It's an honor and a pleasure. Yes, all time. At salamat sa Zoe. Yes.
Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong hapon. Patuloy na antabayanan po ninyo ang iba pang kaganapan kaugnay sa SONA ng Pangulo mamayang gabi sa Newslight 7:30 po ng gabi. Dito lang sa Light Network, kaibigan mo. Ako po muli ang inyong lingkod, Kata Inocencio. At ako naman po si Alex Tinsay. At ito ang SONA ng Pangulo 2014. The Light Network SONA Special Coverage. God bless you.